Hello Sir Van. At hi na rin sa mga tagapakinig ng channel mong Malikmata. Ako si Ezekiel. Babae po ako na pinangalanan ng nanay ko ng panglalaki. Actually, 5 kaming puro babae at pare-parehong panlalaki ang pangalan. Itong kwento ko ay nangyari noong bago ang kasal ng ate ko. 2 days kasi bago ang mismong araw ng kasal ay nandun na kami sa hotel kung saan din sila nag-i-stay ng asawa niyang Scottish. Yes po, nagli-live-in na po sila ng more than 1 year bago nagpakasal. Galing pa kami sa probinsya at wala naman kaming bahay sa Manila. Nakakahiya namang makituloy kami sa mga kamag-anak namin na nakatira sa Manila. Kaya mas pinili ni ate na i-book na lang kami ng hotel. First time naming lahat na makapunta sa ganoong hotel. Imagine, first hotel experience namin ay sa isang 5-star hotel pa. Magkakasama kaming 4 na magkakapatid sa isang room. Tapos sina mama at papa naman ay sa isa pang room. Sa first night namin sa hotel ay nagsama-sama kami sa room namin. Pumunta doon si ate at yung asawa niya. Nagli-live-in na sila kaya mag-asawa na yun, di ba? Tapos, sina mama ay lumipat din doon sa room namin. Doon na kami nagbanding. Nagwine kami habang nagkukwentuhan na may kasamang nood sa Netflix. Ayaw naming lumabas kasi mapapagod lang kami. Marami pa kaming gagawin kinabukasan kaya hindi pwede. Nakaubos na kami ng 2 boteng wine. Tapos sina mama at papa bumalik na sa room nila. Yung asawa ni ate ay ganun din para daw magkaroon kaming magkakapatid ng time na magbanding na kami lang. Nagkasundo kaming manood ng K-drama habang pumapapak ng chichirya. Nakaka-2 episodes pa lang kami nung makarinig kami ng parang may nag-aaway. Normal na chismosa naman talaga kami kaya hininaan namin yung volume ng TV. Nakinig kaming mabuti. Meron nga talagang nag-aaway. Nagkakalabugan at nagsisigawan. Hindi naman ganun ka-soundproof yung room kaya dinig namin lahat. Sabi ko pa nga kay ate noon napaka-weak ng hotel. Naturingan ka akong 5-star pero hindi soundproof. Pero naalaw din kaming makinig kasi tunog pang mayaman yung away. Dumugo na nga yata ang mga ilong at tenga namin kasi panay English ang naririnig namin. Then nagulat kami kasi may lumagabog ng malakas na sinundan ng tili ng babae. Tapos katahimikan na. Shock na nagkalabitan kaming magkakapatid. Ang sabi pa ng bunso namin na si Franz ay patay na daw yata. Tapos si ate, itinawag agad yung nangyari sa front office para magawa ng paraan. Pero ang sabi kay ate, wala raw umu-occupy doon. Inisip na lang namin na bahala sila. Basta na-report na ni ate yung kaguluhan. Kapabayaan na nila yon kung hindi nila titingnan. Kinabukasan ay sabay-sabay kaming bumaba para magalmusal. Tumawag si ate at ang sabi niya ay nasa ibaba na raw sila ng asawa niya. Kasabay namin sina mama at papa noon. Tapos napatingin ako sa katabi naming room, yung may nag-aaway. Nabasa ko rin yung number sa pinto. Room 1379. Tapos habang pababa kami, naikwento ko kay mama yung nangyari. Sinabi ko rin na nag-report si ate sa front office pero ang sabi ay bakante daw yung room na yon. Natapos yung 2 araw namin sa pagpapractice ng entourage. Garden wedding kasi ang mangyayari. Pagkagabi ay maaga kaming nagpahinga. Kasal na kasi ni ate kinabukasan. Binilinan din kami ni mama na maglock ng mabuti ng pinto at bintana. Patulog na kami nung nakarinig uli kami ng kalabugan at sigawan. Kagaya nung unang gabi namin doon ay ganoong-ganon din ang naririnig namin. Parang replay lang. At natapos din yung away sa tili ng babae. Nagduda na kami noon, lalo pa at sabi ay wala daw tao doon sa katabi ng room namin. Laking probinsya kami, kaya naniniwala talaga kami sa mga multo o masasamang espiritu. Pinilit na lang namin na makatulog kasi kailangan fresh ang mga itsura namin kinabukasan. Yun nga lang, wala pang 1 oras yung tulog namin, naulit uli yung kalabugan. Another replay. 4 na beses yung nangyari nung gabing yon. Tumawag na uli kami sa front desk.
Hindi na para mag-report, kundi para magreklamo. Kung totoong walang tao doon, di multo pala ang naririnig namin. Nakakaloka. Itinabi kami sa room na may multo. Kasalang ipinunta namin sa Manila, hindi ghost hunting, Diyos me. Nung gabi ding yun, ay lumipat kami ng room. At syempre dahil sa puyat kaming lahat, dahil sa nangyari, puro kami nangangalumata nung inayusan na kami ng makeup artist. At yun nga, kinausap si ate ng manager. Ang sabi niya ay may namatay daw doon dati. Ikakasal na daw dapat yung babae, pero pinatay ng mapapangasawa. Kasi nahuli na may kasamang iba, isang gabi bago ang kasal nila. Hay nako, sobrang weak ng hotel. Walang soundproof, tapos mahina pa ang security, saka inconsistent ang staff, bad experience. Given na lang talaga na maayos naming natapos ang kasal ni ate. Babatiin pa ba kita, Sir Van? Hindi na siguro. Sure naman kasi ako na araw-araw na maraming bumabati sa'yo. Congrats nga pala sa 30k plus na subscribers. Deserve. Sus, binati pa rin naman pala kita. Ako si Leo, isa akong staff sa isang hotel at isa ring working student. Bago lang ako dun sa hotel, wala pa ang isang buwan. Wala pa akong kaklose masyado. At iilan pa lang din yung mga nakakausap ko. Medyo mayabang kasi yung iba kong katrabaho, lalo na yung mga matagal nang nagtatrabaho doon. Night shift nga pala ako, Sir Van. Kagaya ng mga pangkaraniwang araw, ay gumising ako ng alas 5 ng hapon. Kumain, naligo, at naghanda na papasok sa trabaho. Medyo malayo din yung hotel na pinagtatrabahuan ko doon sa inuupahan kong kwarto. Saka matraffic din. Kaya maaga akong umalis kahit alas 8 pa ang pasok ko. Pagdating ko sa hotel, ay diretso agad ako sa staff room. Pinalitan ko yung suit kong t-shirt ng uniform namin na kulay asul. Tapos napansin ko yung lalaki sa dulo. Yun ang unang beses na nakita ko siya doon. Kaya naisip ko na baka bago. Binati ko siya at nagpaalam na rin. 5 minuto na lang kasi at shift ko na. Mabilis na lumipas yung gabi. Wala namang bago sa pang-araw-araw kong gawain. Bahay, trabaho, bahay uli. Nasa probinsya kasi ang girlfriend ko na isang teacher, kaya wala rin akong kadate. Nung sumunod na gabi, ay nalate ako. Medyo sumama kasi ang pakiramdam ko nung umaga, kaya hindi agad ako nakatulog. Nandun na sa staff room yung iba kong kasamahan at nakabihis na. Nagbihis na rin ako. Pero nagtaka ako nung di ko nakita yung bagong staff na nakita ko nung nakaraang gabi. Nagtanong ako sa isa kong kasama. Bale, siya yung madalas kong makausap doon. Ang sabi ko nasaan na yung bagong staff? Tapos sabi niya, wala naman daw bagong staff doon. Baka daw masama pa rin ang pakiramdam ko. Kaya kung ano-ano ang naiisip ko. Dapat daw nagpahinga na lang muna ako. Hindi na ako nagsalita nun. Pero iniisip ko pa rin yung bagong staff. Imposible naman kasi na guni-guni ko lang yun. Kasi kinausap ko pa nga. 3 magkakasunod na gabi na hindi ko nakita yung staff. Kaya naisip kong baka nga tama yung kasama ko. Baka nga guni-guni ko lang yun. Ilang gabi pa uli ang lumipas. Tapos na-late ulit ako. At pagdating ko sa staff room, ay nakita ko ulit yung staff na inisip ko noon na bago lang. Nagtaka ulit ako. Hindi na ako nakatiis. Nilapitan ko siya at tinanong. Ang sabi ko ba't ngayon ko lang uli siya nakita doon? Sumagot naman siya sa akin. Ang sabi niya sa akin ayaw daw niya kasi ng maraming tao. Kaya hindi siya nagpapakita. Tinanong ko siya kung saan siya naka-assign. Kahit halata naman sa suot niyang uniform na isa siyang roomboy. Gusto ko lang sanang makipagkwentuhan. Pero tiningnan niya lang ako. Tapos tumalikod na siya. At naglakad papunta sa labas. Sinundan ko pa siya, pero pagkalabas ko ng pinto ay hindi ko na siya nakita. Ang nakita ko lang ay yung 2 kong kasamahan, kaya tinanong ko sila kung may nakasalubong ba silang lalaki. Wala daw, sabi nila. Sino daw ba yung hinahanap ko? Sabi ko yung bagong staff nga na kinukwento ko din sa kanila dati.
Hindi sila naniwala kasi wala naman daw kaming bagong kasama. Para makumbinse, tinanong ko na yung supervisor namin tungkol dun sa bagong staff na 2 beses ko nang naabutan sa staff room. Kagaya ng sinabi ng mga kasama ko, wala daw kaming bagong kasama, sabi ng supervisor namin. Hindi ko na ipinilit. Naisip ko rin kasi nung huli na baka ako lang talaga ang nakakakita sa kanya. Sabi nga niya ayaw daw niya ng maraming tao. Hi Sir Van, ako po si Lizette at isa po akong OFW. Itong karanasan ko po ay nangyari nung nag-stay ako sa isang hotel bago ako umuwi sa amin sa Albay. Golden wedding anniversary po ng parents ko, kaya 5 days bago ang mismong araw ay lumipad na ako pabalik sa Pilipinas. Balak kong magstay muna sa Manila ng 4 days para makapamili. Saka plano ko ring isurprise sina mama at papa. Kaya nagbook ako ng 4 days stay sa isang hotel sa Manila. Walang ibang nakakaalam na darating ako, maliban sa ate ko. Pagdating ko dun sa hotel, ay diretso agad ako sa front desk para kunin ang susi ng kwarto ko. Gusto ko na kasing magpahinga agad dahil nakakapagod magdalawang lipat ng sinakyang eroplano. Gusto kong ubusin ang buong araw sa pahinga. Tapos kinabukasan na ako gagala para makipagkita sa ilang kaibigan. Naabutan ko sa information desk yung 4 na babae, pero ang mas napansin ko ay yung babae na nasa dulo. Iba kasi ang uniform niya, tapos hindi rin siya pinapansin ng katabi niya. Tahimik lang din yung babae, kaya medyo naawa ko. Tingin ko ay hindi siya tinatrato ng maayos ng 3 niyang mga kasama, kaya nung tumingin siya sa akin, ay ngumiti ako. Tapos pagtingin ko sa 3, ay nakita kong nakatingin sila sa akin na parang takang-taka. Basta naawa talaga ako dun sa babaeng nasa dulo. Kaya sinimangutan ko yung 3, sabay talikod nung nakuha ko na yung susi ng room ko. Kinabukasan ay maaga akong gumising. Naligo ako at nagbihis ng simpleng short at t-shirt. Sa labas na ako mag-aalmusal. Tapos tutuloy na ako sa mall para mamili. Pagkababa ko, ay dumaan muna ako sa information desk. Makakalimutin kasi ako minsan, kaya para sigurado na hindi ko makakalimutan yung susi, ay iniwan ko na muna yon sa information desk. Silang 4 pa rin ang naka-duty sa information desk, at dahil nga naiinis ako dun sa 3, yung isa ang nilapitan ko at kinausap. Pero tinanong ako nung isa kung sino raw ang kausap ko. Itinuro ko yung kasama nila. Pero ang sabi ng 3 ay wala raw silang ibang kasama doon. 3 lang daw talaga silang naka-duty sa information desk. Kinilabutan ako noon, Sir Van. Kako dun sa 3 ay may isa pa silang kasama. Iba lang ang uniform, pero kagabi ko pa nakita na nandun. Natakot yung 3 sa sinabi ko. Huwag ko raw silang takutin. Ba't ko naman sila tatakutin? Kaya nga kako ako naiinis sa kanilang 3. Kasi parang inaapi nila yung isa nilang kasama. Tinanong ako nung babaeng kumuha ng susi, ano daw ang kulay ng uniform ng babaeng sinasabi ko. Ang sagot ko naman ay navy blue. Tapos sabi nila, lumang uniform daw yon ng staff ng hotel. Matagal na daw iba ang kulay ng uniform nila. At kung sino man daw yung babaeng nakikita ko, ay hindi daw nila yun kasama. Nung tingnan ko uli yung babae, ay wala na siya roon. Tumingin ako sa paligid, pero wala talaga siya. Ewan ko, gusto ko lang namang isurprise ang parents ko, pero kung ano-ano pang nakikita ko. Magandang araw, Sir Van. Ako po si Clinton. At isa po akong roomboy sa isang hotel. 1 taon na akong nagtatrabaho bilang roomboy doon sa pinapasukan kong hotel. Pero bigla akong na-assign sa isang branch. Okay lang naman sa akin kasi mas convenient dahil isang sakay lang mula sa amin. Kaya lang naman ako nagtiyaga doon sa unang branch na pinasukan ko
dahil walang bakante dun sa malapit na branch. Alanganin ang shifting ng duty namin sa hotel at 2:00 ng hapon hanggang 10:00 ng gabi ang shift ko. Isang sakay lang at hindi naman gaanong matrapik kapag ganong oras, kaya hindi palaging nagmamadali. Pang ilang araw ko na yun sa bago akong pinapasukan. Bagong kapaligiran, bagong mga katrabaho, kaya bagong pakikisama din. Pero mababait naman yung mga kasama ko, kaya hindi naman naging mahirap para sa akin na makapag-adjust sa bago kong workplace. Halos patapos na yung shift ko noon, Sir Van. Galing ako sa 6th floor noon. May hinatid akong guest. Tulak-tulak ko yung trolley na pinaglagyan ko ng mga maleta ng guest papasok sa elevator. Nasa loob na ako ng elevator nung makaamoy ako ng mabango. Para siyang mamahaling bulaklak. Suminghot-singhot pa ako sa hangin kasi parang ang sarap amoy ng pabango. Tapos noon ay biglang tumigil ang elevator sa 3rd floor. Tapos tumunog at bumukas yung pinto. Pero nagtaka ako kasi wala namang pumasok. Naisip kong baka may guest lang na walang magawa at nang titrip. Pinindot ko yung button para isara ang pinto ng elevator. Amoy na amoy ko pa rin yung mabangong amoy ng bulaklak. Pero hindi ako sure kung tama nga na ganun ang naaamoy ko. Hindi ko talaga mapigilang sumingot-singot sa hangin. Tapos para akong antok na antok, kaya pinikit ko yung mga mata ko. Nagulat lang ako nung tumunog ang bell ng elevator. Tapos bumukas ang pinto at pumasok yung 2 guests na magjowa yata. 3 na kaming nasa loob ng elevator noon. Medyo umusog din ako sa gilid at hinila ko rin yung trolley ko para kung sakaling may sasakay na iba ay hindi ako makaabala. Napansin ko rin na nawala na yung mabangong amoy ng bulaklak. Mabilis ko din yung nakalimutan paglabas ko ng elevator. Tapos umuwi na rin ako agad pagkatapos ng shift ko. 1 linggo yata yung lumipas at mag-isa uli ako sa elevator. Tapos andun na naman yung kakaibang amoy na nasisinghot ng ilong ko. Tapos bumukas uli ang elevator pero wala namang pumasok. Lumabas pa nga ako saglit ng elevator para tingnan kung may tao sa hallway pero wala naman. Nagsimula na rin akong kabahan at mag-isip ng kung ano-ano nun. Pero ayoko namang magtanong sa mga kasama ko. Baka din kasi nagkataon lang yon dahil pangalawang beses pa lang naman na nangyari yung ganon. Kagaya nung nauna, mabilis ko lang din ulit nakalimutan yon kasi hindi na rin naulit. Hanggang sa isang gabi, nag-iisa lang ulit ako sa elevator. Naamoy ko ulit yung amoy bulaklak. Sabi ko nga sa sarili ko noon, kapag bumukas ulit yung pinto ng elevator at wala pa ring papasok o sasakay, tatakbo na ako. Di baling masabihan ng duwag kesa naman manigas ako sa takot sa loob ng elevator. Pero kakaiba ang gabing yon kasi nung bumukas ang pinto ay may pumasok na babae. Sinasabi ko sa iyo, Sir Van, talagang na-starstruck ako dun sa babae. Gandang-ganda kasi ako sa kanya. Tapos naamoy ko din sa kanya yung pabango na amoy ng sariwang bulaklak. Kaya ibig sabihin nun ay siya yung 2 beses nang trip sa akin. Antok na antok ulit ako dahil sa amoy ng pabango niya. Yun bang pakiramdam na para akong hinihele? Basta parang ang sarap matulog. Sumandal ako sa dingding ng elevator at pumikit. Pinilit kong idilat yung mga mata ko kasi gusto kong makita yung babae. Baka lang mawala ang antok ko kapag nakatingin ako sa kanya. Tapos ang putya, muntik na akong tumalon nung nakita ko siyang nakatingin sa akin. Tapos kinindatan niya pa ako sabay ngiti. Gusto kong mag-assume na may gusto sa akin yung babae. Pero sino ba naman ako? Average look lang din pati ako. Kahit antok na antok ako noon, ay tinanong ko pa siya kung kailan ba siya nag-check-in doon. Kasi 1 buwan na rin mahigit simula nung una kong naamoy ang pabango niya. Kahit inaantok ako ay malinaw pa rin naman ang takbo ng isip ko. Nginitian niya ulit ako. Sabi niya ay doon siya nakatira. Tapos noon ay bumukas na yung pinto ng elevator at pumasok yung isa kong kasama. 3rd floor ang nakita ko sa button na umiilaw. Pinansin ako ng kasama ko na roomboy din na kagaya ko. Bakit daw ako natutulog sa elevator? Baka raw makita ako sa CCTV tapos malaman ng supervisor namin. Sabi ko naman ay hindi ako natutulog.
May babae akong kasama doon sa loob at kausap ko. Pero wala naman daw ibang sakay yung elevator maliban sa akin nung pumasok siya. Nanaginip lang daw ako. Pero hindi ako tulog. Alam ko ang nakita ko. Meron talaga akong kasamang babae doon. Baka lumabas na nung pumasok yung kasama ko. Pero wala daw talaga. Siya daw ang gising at ako ang tulog. Kaya wag ko na raw ipilit. Napaisip ako noon. Naulit pa ulit yung bigla na lang akong nakakaamoy ng bulaklak kapag mag-isa lang ako sa elevator at bumubukas ang pinto pero wala namang pumapasok. Kapag nangyayari yon, ay ramdam ko rin na may kasama ako sa loob ng elevator at umaalis lang kapag may ibang sumasakay. Natakot ako nung una pero paunti-unti na rin akong nasanay. Hanggat di naman niya ako ginagawan ng masama ay walang problema sa akin kung gusto niya akong sabayan. Paminsan-minsan ay sinusubukan ko rin siyang kausapin kasi alam kong nandun lang siya sa tabi ko at nakatingin sa akin na kagaya ng dati. Wala akong nakukuhang sagot pero sapat ng patunay yung pagtindi ng amoy ng bulaklak sa loob ng elevator kapag nag-iisa ako. Salamat sa pagbabasa, Clinton.